Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Halugugin siya. Tingnan ninyo kung mayroon siyang anumang mahalaga. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyong hawakan ang aking ginang. Anong ginang? 5 taon na siyang hindi nakikita ng emperador. Ipinadala sa hukuman ng mga pinabayaan. Isa na lamang siyang pinabayaan na babae. Kayong mga, Basta, umalis kayo sa harap ko. huwag ninyong hawakan ang aking ginang. Kahit na ipinadala sa hukuman ng mga pinabayaan, siya pa rin ay isang consort na personal na hinirang ng emperador. Ang aking ginang ay laging mabait sa inyo. Ang aking ginang ay kakagising lamang. At ganito na ang trato ninyo sa kanya. Hindi ba kayo natatakot na tamaan ng kidlat? Eh bakit hindi ninyo siya patayuin? Bilis, tulungan ninyo akong tingnan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata. Bukas ba ang kanyang mga mata? Pero Lantern Festival ngayon. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Bumalik siya mula sa patay. Ano nang nangyayari? Bakit masyadong masakit ang ulo ko? Aking ginang. Aking ginang, mabuti naman at ayos ka lang. Aking ginang. Ang sakit ng ulo mo ay dahil sa lamig. Hindi pa gumagaling ang lamig. Naku, paano niya narinig ang iniisip ko? Sofia, hindi ba ito ang female lead ng nobelang binabasa ko? Huwag naman sanang, naglakbay ako sa panahon. Mukhang na-transport ako sa isang nobela. Bilang ang pinabayaan na konsorte ng hukuman ng mga pinabayaan na namamatay sa simula pa lang. Hindi pwede. Ayokong manatili rito habang buhay. Kailangan kong makahanap ng paraan para makita ang lintik na emperador na iyon. Aling ginang, hindi po pwedeng sabihin ang ganyang mga bagay. Krimen iyan na may parusang kamatayan. Sinabi ko ba iyon ng malakas? Kamahalin, subukan po ninyong kumain kahit isang subo. Alisin mo yan, hindi ako makakain. Alisin na yan. Pwe, paano nila? Napapangit ang lasa ng hita ng manok. Mukhang ako na lang ang gagawa. Halos hating gabi na. Nais po ba ng kamahalan ng merienda? Hindi na kailangan. Maglalakad-lakad lang ako. Huwag na kayong sumunod. Buong araw nang hindi kumain o uminom ang kamahalan. Ano na ang gagawin natin? Kalagitnaan na ng gabi. Bakit may tao pa sa kusina ng emperador? Ang bango. Bakit walang tapoy? Ito ay... Tumayo ka at magsalita. Anong pagkakataon? Kumakain ka rin ba? Ikaw. Parang, kilala kita. Hindi. Talagang hindi. Nagkakamali ka lang ng nakikita. Wow, ang gwapo niya. Ikaw ba ang nagsalita? Malinaw namang walang nagsasalita. Bakit may naririnig akong mga boses? Tingnan mo ang ilong niya. Ang mga mata niya, ang lilinaw at ang kinis. Paano siya nagmukhang isang college boy? Ano ang college boy? Tingnan mo ang suot niya. Hindi siya eunuch, di ba? Ikaw, Hindi, talagang hindi. Sayang naman ang gandang mukha niya. hindi ko siya kilala. Siguro isa siyang gwardya. Hindi man lang niya ako nakikilala. Nakaka-interest. Sir, ako po ay...
Isang katulong mula sa isa sa mga palasyo. Ang pangalan ko po ay Tang Yuan. Gutom na gutom lang po talaga ako. Kaya lumabas ako para humanap ng makakain. Oh, pakiusap, wag niyo po akong airport. Pakiusap, pakiusap. Ito ang mga sweet dumplings na ginawa ko. Siguro pagod na kayo, pakikuha naman po. Aalis na ako rito. Kung malaman iyon ng lintik na emperador na iyon, talagang pugutan niya ako ng ulo. Ano ang sinabi mo? Paano ko naman magagawa? Kamahalan. Pakainin ninyo po ang sarili ninyo kahit konti, wala po kayong kinain. Paano po kakayanin ng katawan ninyo? Sinabi ko na, wala akong gana. Ang katulong sa palasyo na ipinasisiyasat ko sa inyo noong isang araw. Ano na ang kalagayan? Nagpadala na po ako ng mga tauhan sa bawat okupadong palasyo sa kanlurang distrito para magtanong tungkol sa kanya. Sabi ng lahat, walang katulong sa palasyo na nagngangalang Tang Yuan. Walang kwenta. Hindi nyo pa nga mahanap ang isang tao. Kamahalan. Aray. Kamahalan. Paano ako makikipagkumpetensya para sa pabor? Ayon sa libro, ang emperador na iyon ay nagdaos ng isang kompetisyon sa kanta at sayaw, at isang konsorte ang nanguna. Biglang sumikat, hay sa katawan kong ito. Ang calisthenics routine lang ang alam ko. Dapat bang mag-perform ako ng military combat routine? Ginang ko, parang ibang tao na po kayo. Nakakainis talaga ang emperador na iyon. Tinawag po talaga ng ginang ko ang kamahalan. Walter. Naaalala ko. Dito ba nakatira ang babaeng Sofia na yon? Oo nga po. Kamahalan. Nabaliw na po si Sofia. Mas mabuting huwag na lang po. Naaalala ko. Noong pumasok pa lang siya sa palasyo, ang pamilya ni Sofia ay nagkaroon ng kapahamakan. Ngayon, nandito siyang nag-isa. Kawawa ang kalagayan niya. Dahil wala naman akong ginagawa ngayong araw. Pupuntahan ko siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Kamahalan. Aray. Sinong bulag na utusan? Ang nangahas na hampasin ang ulo ko at gulungin ng mahal na hari, lumabas ka rito ngayon din. Ano nang nangyayari? Bakit nandito ang lintik na emperador na iyon? Tama na. Bukas ang pinto, bukas ang pinto, bukas ang pinto. Dumating na ang mahal na hari, lumabas kayo at magpugay. Mia, takpan mo ako. Kailangan kong magpalit ng damit. Bukas ang pinto, pero... Buksan nyo. Mahal na ha. Di ba pwedeng tumingin ka kung saan ka pupunta? Anong ginagawa mo rito? Guardia, sir, tulungan mo ang isang pair. May gustong pumatay sa akin doon. Iligtas mo ako. Pakiusap. Ilibre kita ng hapunan. O, sige na, pakiusap. Hindi pa rin niya alam kung sino ako. Nakaka-interes. Sige, tutulungan kita ngayon. Nasaan siya? Nasaan siya? Umalis ka na. Sir, ang galing-galing mo. Hapunan. Kusina Imperial, tara na. Panahon na para manghingi ng libre muli sa lintik na emperador na iyon. Kumusta? Masarap ba? Ang lasa. Katanggap-tanggap. Ang lasa nito. Hindi ito tulad ng sa kanya. Kamahalan. Nais po ba ninyong subukan muli ang pirasong iyon? Wala pa ring balita tungkol sa kanya. Ang inyong lingkod ay nagpadala na ng mga tao para magtanong sa lahat ng palasyo, ngunit walang katulong na nagngangalang Tang Yuan. May ideya po ako, kamahalan. Alam na ng inyong lingkod kung paano mahahanap ang katulong na iyon ngayon. Paano kung tayo ay magdaos ng isang kompetisyon sa pagluluto sa loob ng palasyo, lahat ng mga consort, at maging ang mga katulong ay maaaring sumali. Ang mananalo ay tatanggap ng gantimpala. Dahil mahilig sa pagluluto ang Tang Yuan na ito, magdaraos tayo ng kompetisyon sa pagluluto para siya ay lumabas. Ano po sa tingin ninyo, kamahalan? Tama. Mahusay. Ano?
Ang hayop na emperador na iyon ay magdaraos ng kompetisyon sa pagluluto. Aking ginang. CJ, hindi ko na ito sasabihin pa. Para saan pa ang lahat ng pagsasanay sa pagsayaw? Hindi mo matatawag na pagsayaw iyon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Iwagayway ang iyong baywang yi. Mga manonood, itaas ang inyong mga kamay. Para na talagang gumagawa ng parang sayaw ng shaman. Mukhang wala akong swerte. Sige, tapos na ako sa pagpapapansin sa kanya. Magpapakasarap na lang ako sa buhay. Aking ginang, narinig ko na ang mananalo sa kompetisyong ito sa pagluluto ay tatanggap din ng premyo. Ano iyon? Mga litsiyas mula sa kanlurang rehiyon. At 100 libra ng mga pambihirang pampalasa. At 1,000 pirasong ginto. Sige, ngayon ay interesado na ako. Sunod. Huwag kayong magmadali. Mauuna't mahuhuli din kayong lahat. Kamahalin, huwag kayong mag-alala. Makakakita tayo sa kanya. Engan. Hindi naman nila ako makikilala, di ba? Mga katulong lang naman tayong lahat sa palasyo. Akala mo ba ang konting alindog mo ay makakatulong sa'yo? Nakakatawa ka. Hindi naman ako ang pinag-uusapan niya, no? Paano kung ikaw nga ang pinag-uusapan ko? Isang katulong lang sa palasyo, na may mapanuksong panlilinlang. Nagtataka ako kung saang palasyo ka galing. Kapag nakita ka ng inaasikaso, magdudusa ka. Anong karapatan mong pag-usapan siya ng ganyan? Binibini. Sa tingin ko, isa siyang babae mula sa bahay aliwan. Ikaw. Mia, wag mo nang pansinin ang minor diss na ito. Hindi naman nabanggit ang pangalan niya sa libro, di ba? Katulong sa palasyo eh. Nako, kung ano-anong kakatwa ang sinasabi. Baliw talaga. Sunod. Tama na. Sa tingin ko, wala naman talaga siya rito. Kamahalin. Mia, hindi pa man lang tanghali. Bakit mo ako dinala rito ng napakaaga? Binibini, wala tayong perang panglagay sa kanila, kaya makakapasok lang tayo. Pagkatapos ng tanghali, tingnan mo, pareho sila ng sitwasyon natin. Kung hindi tayo maagang pumunta, at pumili na ng panalo ang kamahalan, di. Paano mo? Mapapabago ang isip niya. O, sige na, ang luto ko ay napaka-espesyal. Naniniwala akong wala pang nakakatikim nito. Huwag kang mag-alala. Si Chef Sofia ay bihasa, sigurado ako, na magugustuhan iyon ng lintik na emperador na iyon. Iyan, lampas 4 na oras na. Hindi ka pa ba makapili ng panalo? Sa tingin ko, ang Exquisite 8 Treasure Duck mula kay Consort Vera ay medyo maganda. Anong klaseng ulam ito? Ito ay tinatawag na instant noodles. Anong klaseng pangalan iyan? Napakawalang galang. Alisin mo iyon agad. Sandali. Sa totoo lang, nakakatuwa para sa akin, ang pangalang instant noodles. Dalhin mo rito. Opo, kamahalin. Alisin mo iyon agad. Hindi mo ba nakikita na ang kamahalan ay... Sino ang gumawa nito? Papuntahin mo siya sa akin. Alam mo ba, kung gaano kabigat ang krimen ng panlilinlang sa emperador? Kamahalan, patawarin ninyo po ako. Kamahalan, patawarin ninyo po ako. Kung nalaman ng emperador na iyon na nakalabas ako sa Forsaken Court, tiyak na, pupugutan ako ng ulo. Mamaya, ikaw na ang pumunta para sa akin. Pagkatapos mong makuha ang premyo, 2 kami ay makakakain ng biligi. Sige.
Hindi ko kayang ipagkanulo ang aking ginang. Ang aking ginang, siya. Kamahalin. Hindi po kayang sabihin ng aliping ito sa kamahalin. Pakiusap, parusahan ninyo po ang aliping ito. Leslie. Sir, bakit hindi pa lumalabas ang kampiyon? Anong kampyon? Ang katulong sa palasyong ito ay nagpanggap at nalaman ng kamahalin. Malamang ay kakataken at pupugutan ng ulo. Ano? May lakas ng loob na maglihim ng bagay sa kamahalin. Ito ang krimen ng panlilinlang sa emperador, mga gwardya. Kakataken siya. Bugbugin hanggang mamatay. Inang Reyna. Tigil. Mia, umalis ka dyan. Aking ginang. Kakakuha lang yan ng premyo para sa akin. Anong karapatan mo para pugutan siya ng ulo? Kayo pala. Ikaw pala. Siya pala. Ay, ikaw pala, gwardya. This isa. This dalawa. Ang konsorteng mapagplano ng masama. Ang matandang bruha. Ikaw. Nako, itong lalaking ito ay hindi. Ang lintik na emperador na iyon, ano? Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Kamahalin. Napakasuwail ng taong ito. Napakawalang galang. Ina, ako na ang bahala sa bagay na ito. Ibig mong sabihin, ikaw ang gumawa ng mga instant noodles na ito. Kung gayon, tanggapin mo ang iyong gantimpala. Ikaw hindi mo ako papugutan? Akala mo ba talagang gustong-gusto kong magpugot ng ulo? Hindi. Siyempre, hindi. Sa puso ko, ikaw ay lubos na kaakit-akit, minamahal ng lahat, at napakaganda. Pasensya na, nagkamali ako ng akala. Gantimpala. Hindi ba ginto? Ikaw, Ibig mong sabihin, ayaw mo sa gantimpala ko. hindi. Gusto ko. Yamang napili na ang kampiyon. Maaari na kayong umalis, mayroon akong ilang bagay na asikasuhin. Opo, kamahalin. Hinto. Mayroon akong bagay na dapat pag-usapan sa'yo. Anan, Parating na. Inang Reyna. Sofia. Huwag kang mawalan ng komposura. Hindi ako makapaniwala na buhay pa siya. Tungkol sa pag-frame sa pamilya ni Sofia noon, kung malalaman ng emperador, ang mga kahihinatnan ay hindi kayang isipin. Kailangan nating humanap ng paraan para mapuksa siya. Mabilis. Oo. Nakakahiya talaga ito. Ang kahiya-hiya. Pwede bang burahin na lang ako ng mundong ito? Paano siya naging male lead? Aminado akong gwapo siya. Pero hindi siya katulad ng mga emperador sa mga TV show. Bulag ba ako o ano? Ang tahimik, napakatahimik na gusto kong sumigaw. Tingnan mo kung saan ka pupunta. Ako ang may kasalanan. Hindi kita nakita. ako'y umakyat sa trono noong 17 at nagbigay ng pangkalahatang amnestya. Ginantimpalaan ko ang mga opisyal na may merito. Mula nang ako'y umakyat, wala akong naging pahinga kahit sandali. Naghirap ka, pair. Alam ko, ang pinakamahalagang bagay para sa pamilyang royale ay ang ipagpatuloy ang linya ng pamilya at magkaroon ng maraming tagapagmana. Sa ganito lamang magtatagal ang imperyo sa mga henerasyon. Gayunpaman, sa kabila ng 3,000 dilag sa harem, wala ni isa man. Sus Mariosep, hindi pwede. Impossible. Gusto kitang maging aking personal na opisyal ng pagluluto. Ayokong maging asawa mo. Ako na pala ang magiging personal chef mo. Tulong. Ang daldal ko. Bakit ang bilis mo namang magsalita? Nakakakahiya talaga. May butas ba? May butas ba? Kahit saan. Gusto kong magtago sa kahihiyan. Hindi mo kailangang mahiya. Maraming babae sa palasyo ang nagnanais sa akin. Kailangan mo lang akong paglingkuran sa oras ng pagkain. Sa ibang oras, magpatuloy ka sa iyong tungkulin sa Forsaken Court. Ang bait mo pala. Bagaman pinayagan kitang maglingkod sa akin, huwag kang magkaroon ng anumang hindi angkop na pag-iisip. Hindi ba't parang pinagtatrabaho lang ako ng 2 beses? Mukhang sa nakaraang buhay man o sa kasalukuyan. Hindi ako makatakas sa kapalaran ng isang ordinaryong manggagawa. Gets ko na. Engan,
Sino ba naman ang gustong sumama sa'yo? Hambog. Ikaw. Kamahalan. Kamahalan. May migraine ang inang Reyna. Hinahanap ka niya sa lahat ng lugar. Karaniwang matandang bruha. Ngayon siguro ay oras na para magwala siya. At ipilit sa emperador na magkaroon ng pagpili ng konsorte, tama ba? Dahil puno na ang harem. Bakit kailangan pang magkaroon ng panibagong pagpili? Pinal na ang desisyon ko. Ina, Ngayong araw, ikaw at ang babaeng iyon. wala akong interes sa kanya. Itinalaga ko lang siya bilang opisyal ng pagluluto. Hindi pa rin alam ng emperador na siya si Sofia. Sige. Pagod na ako. Kung gayon, aalis na ako. Mia, Ano? sabihin mo nga sa akin ang lintik na emperador na iyon. Nawawala ba sa katinuan ang utak niya? Aking ginang. CJ. Hihinto na ako. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang punong chef sa isang 5 bituin na hotel. Ang lintik na emperador na ito. Dahil lang sa isang mangkok ng instant noodles. Gusto niya akong magluto para sa kanya? Kung hindi dahil sa pagsabog ng gas na iyon. Bakit ako napapasok sa gulo na ito? Aking ginang. Ikaw pa rin, ang pinakamaganda, aking mahal na Mia. Huwag kang mag-alala, ilalabas din kita sa palasyo sa bandang huli. Aking ginang, hindi ba kayo nasisiyahan dito sa palasyo? Dito, may kumpletong pagkain at pilak tayo araw-araw. Sabi ng aking ina. Maraming tao ang nag-aagawan para makapasok. Hindi mo lang talaga naiintindihan, ano. Siyempre naman, hindi ito maganda. Nakita mo na ba ang isang hayop na pinapasan ang mabibigat na kargada? Nakita mo na ba ang isa na masaya sa kanyang trabaho? Mia, kapag nakilala na ako, makakuha ng utos ng imperyo. Ilalabas kita sa palasyo. Pagkatapos, magbubukas tayo ng sariling tindahan at magiging sarili nating amo. Hindi ba't malaya at magaan ang buhay doon? Pero, alam mo, ang puhunan para magbukas ng tindahan. Kailangan pa rin kitain. CJ, kunin mo ang pilak na gantimpala kahapon. Sige. Aking ginang, heto ang pilak. Mayaman na tayo. Pagbati, aking ginang. Masyado kang mabait. Ako ay isang konsorteng itinapon, nakakulong sa Forsaken Court. Bakit mo pa ako binabati? Kahit ang emperador mo ay hindi ako nakilala. Aking ginang. Kakapasok mo pa lang sa palasyo at ang pamilya mo. 5 taon ka na sa Forsaken Court. Hindi ka takatakang hindi ka nakilala ng kanyang kamahalan. Ang pamilya mo. Kasalanan ko at masyadong marami ang sinabi. Aking ginang, pakiusap. Naghihintay ang kanyang kamahalan ng kanyang pagkain. Hintayin mo ako sandali. Walter, ang ating kumpanya. Ay, hindi. Mayroon bang mga konsorteng itinapon sa ating palasyo? Na, pinakawalan? Ibig mong sabihin, may mga halimbawa ba ng mga consort na pinakawalan mula sa palasyo? Eksakto. Noong nakaraang dinastiya, ilang mga imperial na consort ang pinagkalooban ng kapatawaran at pinakawalan mula sa palasyo upang maging mga madre. Kaya sabihin mo sa akin, kung pasasayahin ko si Ian, siya ba, sa kanyang kagalakan ay, Aking ginang. ang kusina ng imperyo. Dumating na ang aking ginang. Ang iyong mabango na supot ay, Mga pampalasa para sa pagluluto. hindi ko inaasahang marunong ka palang magluto. Ito ay tradisyon ng pamilya. Ang pamilya ni Sofia ay isang linya ng mga tanyag na opisyal sa maraming henerasyon. At gayunman, nakapag-produce sila ng isang bihasa sa pagluluto. Ginang ko, magbigay po kayo ng inyong mga utos. Pambihira po ang inyong kasanayan sa pagluluto, ginang ko. Naniniwala po ang kamahalan na para lamang sa kanya kayo nagluluto. Medyo sayang naman po ang inyong talento. Bakit hindi ninyo ibahagi ang inyong kasanayan sa pagluluto sa mga chef sa kusina ng imperyo? Sa ganoon, ang inyong kakayahan sa pagluluto ay makakarating sa mas mataas na antas. Anong mas mataas na antas? Gusto mo lang akong lokohin para magtrabaho ng 2 trabaho. Ay, wow. Balik na naman sa dati kong propesyon. Ipakita mo sa akin ang iyong kasanayan sa paghiwa. Magluto ka ng ilan sa iyong pinakamagagandang putahe para tikman ko. Pagkatapos mong matapos, magpapalit tayo. Sige na.
Inihasa mo ba ang iyong kutsilyo at naghihiwa ka lang? Hindi ba ninyo alam na ang maayos na paghahanda ay nakakatipid ng oras? Oo. Ginang ko. Ano po ang hinahanap ninyo? Basurahan. Ni hindi ko alam kung ano ang tawag sa basurahan sa panahong ito. Basta, para iyon sa pagtatapon ng mga balat ng buto ng mirasol. Ha? Hoy, ikaw dyan. Malamig naman tika sa kawali? Sino ang nagturo sa'yo niyan? Nakalimutan mo na lahat ng natutunan mo. Kamahalan, bakit po kayo mismo naparito sa kusina ng emperador? Wala akong magawa ngayon, kaya napadaan lang ako. Sige, maaari ka nang bumalik ngayon. Opo, kamahalan. Ang matandang puno ng bakal na emperador na ito, sa wakas ay mamumukadkad na kaya? Napakalala upang tingnan ito. Ano ang pinagkaiba nito? Sa basahan ng lola ko. Sino ang gumawa nito? Ako po. Talagang nabighani ako sa'yo. Hindi mo naman inakalang pupurihin kita, di ba? Ang nakabibighani ay kung gaano ka kakilakilabot. Perpekto sa kulay, amoy at lasa. Ni hindi ko nga maisip. Pero kahit man lang sana ay tama ang kulay, di ba? Ni hindi mo maayos na nakaramelize ang asukal. Sa antas ng iyong kasanayan, tinatawag mo pa ang sarili mong chef ng kusina ng emperador para kang katulong sa paghugas ng pinggan. Ito, sino ang gumawa? Ako po ang gumawa. Pasa. Ang pangit. Itong isa. Sino ang gumawa? Ang pangit. Ito. Ako po ang gumawa. Ang putahing ito mas mabuti pang tanungin mo. Ang lola ko kung paano ito gawin. Mas magaling pa siya kaysa sayo. Maliban na lang, patay na siya. Kayo lahat. Kayo ang pinakamasamang klase na aking naituro. Sa tingin mo mas magaling ka? Ikaw na lang ang gumawa. Inaantay ko lang na sabihin mo yan. Ito. Napakamahal na pampalasa yan. Labimpito, 18, 19, 20. Tapos na. Tara na. Tara, sundan natin sila. Gusto kong makita kung ano ang kaya ng babaeng ito para makuha ang pabor ng kanyang kamahalan. Crazy Thursday ngayon. Kain na lang. Isang kagat lang, di ka na makakapagsalita. Ano ba itong Crazy Thursday? Ay, honey mustard sauce. Matamis at maanghang na amber sauce. Sichuan style spicy sauce. Bakit ako ang tinitingnan ng lahat? Naku, ano ba yan? Kain. HMP. Ang ibig kong sabihin. Hindi naman ganun kasarap tong prito. Malutong sa labas, malambot sa loob, at makatas. At itong sausawan. Iba talaga ang lasa. Hoy, nakita nyo ba iyon? Dapat matuto kayo dito. Kamahalan, mag-order po kayo. Ano ang gusto ninyong kainin ngayong gabi? Oh, ngayong gabi, binibini. Oh, hindi na kailangang pumunta si Sofia. Nag-aayuno po ang kamahalan pagkatapos ng tanghali. Nag-aayuno pagkatapos ng tanghali, ha? Kaya pala ang hina niya, wala pa ring tagapagmana. Sofia, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako wala akong sinabi. Ikaw, Kamahalan, ang kawalan ninyo ng gana sa pagkain ay tanda ng masamang ugali. Ang pag-ayaw sa pagkain ay isang sakit at kailangang gamutin. ang kapal ng mukha mo. Ikaw, Tara na, pumunta tayo sa hardin ng imperyo para mag-ehersisyo. may mga memorial pa akong dapat basahin. Naku, tara na, alis na tayo.
Tada, Ano ito? isang fitness rope. Kamahalan, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo. Ang paglalaro ng lubid ay ang pinakasimple at pinakaligtas na cardio. Tingnan ninyo, maputla ang mukha ninyo. Ayaw ninyong kumain. Maliwanag, hindi kayo regular na nag-ehersisyo. Kamahalan, sumama kayo sa akin. Ako ang emperador ng bansang ito. Napakawalang galang. Kamahalan, ang kalusugan ang pinakamahalaga. Tara na, 1, 2, 3. 1, 2. Hindi. Bakit nandito rin siya? Ang isang lalaki ay hindi dapat magsabing hindi niya kaya. Talagang hindi kaya. Hindi sandali. Kamahalan, kayo ay. Hinahanap niyo ba ako? Nandito ako. Oh, Hahanapin kita mamaya. Tara na. mga lalaki, Saan nanggaling ang katulong sa palasyong ito? Hindi ka ba luluhod sa harap ng aming ginang? ikaw pala. Ang konsorteng mapagkumpitensya. Ang kapal ng mukha mo. Walang galang sa mahal na ginang. Buti na lang at mabilis ako. Akala ng iba, nagsushooting ka ng web series. Ikaw, Ano nang ginagawa mo? Sasampalin mo ako kaagad? binigyan ka ng sampal ng mahal na ginang, at ang lakas ng loob mong umilag. Ano naman kung umilag ako? Konsorte rin ako, alam mo. Ikaw, isang pinabayaang consort mula sa hukuman ng mga pinabayaan. Ang lakas ng loob mong ikumpara ang sarili mo sa akin. Ako ay isang konsorteng personal na hinirang ng emperador. Kahit na ako ay ipinadala sa hukuman ng mga pinabayaan, paano magkakalakas ng loob ang isang karaniwang katulong sa palasyo? Nainsultuhin ako, paglabag sa utos, kawalang galang sa iyong nakatataas. Ganito ba ang pagtuturo ni mahal na ginang Consorte Vera sa kanyang mga alila? Ako. Wala ka na bang masabi ngayon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung magkakalakas ka pa ng loob na guluhin ako. Gagawin ko. Kung hindi ko talaga magagawa sa iyo ang kahit ano, di ba? Ang bilis nila tumakbo. Nakakainip. Kaya pala ako isang hardcore fan ng Palace of Intrigue. Ang mga intriga sa palasyo at lahat ng yan, madali lang yan. Ako. Ang bait mo pala. Pinipigilan mo ang araw para sa akin. Pinoprotektahan kita mula sa araw. Magaling. Gantimpala. Huwag. Nagbibiro lang ako. Biro lang. Magkita tayo mamayang gabi sa Imperial Kitchen. Kailan? Ikalawang pagbabantay. Huwag kang mahuli. Teka. Hindi pa ako pumapayag. Huli ka. Kung sasabihin ko sa'yo, na naipit ako sa trapiko papunta rito, maniniwala ka ba sakin? Lene. Huwag kang magalit. Pangako, ang pagpunta ko rito ngayong gabi ay magiging isang magandang bargain. Lenan. Handa na. Ito ay pastry. Titikman ko ito. May palaman ito, matamis. Hindi pa ako nakakatikim ng ganitong klaseng pastry dati. Siyempre naman hindi. Paano mo makakain ang custard buns? Custard buns? Narinig mo na naman ako. Nagkasalubong lang ako kay Sofia, sa hardin, pero ang sasama ng mga salita niya, at walang respeto, wala akong magawa. Ang babaeng iyan. Hindi siya pinatay ng salot, at ngayon nagpakita na naman siya sa harap ng kanyang kamahalin. Kung malaman ng kanyang kamahalin, na siya ay anak ng pamilya ni Sofia. Ang ginawa natin noon, ang paglalagay ng kasalanan sa pamilya ni Sofia, malalaman din niya sa bandang huli. Ano na ang dapat nating gawin? Humanap ka agad ng paraan. Gusto kong mawala siya magpakailanman. Nasaan ang pinuno ng kusina ng imperyo ninyo?
Ang pugad ng ibon ni Consort Vera. Bakit hindi pa ito handa? Hindi nagpadala ng sino man si Consort Vera para ipaalam sa amin kaninang umaga. Ang kusina ng imperyo ay hindi pa man lang. Ano ang ibig mong sabihin? Nangangahas kang sumagot pa imbis na magmadali sa paghahanda nito. Ang aking lady ay nagnanais ng pinakamagandang dugo, pugad ng ibon. Mag-ingat ka. Kung kahit isang balahibo ay hindi malinis na napili, mawawala ang inyong mga ulo. Tapos na. Bakit wala pa si Walter dito? Excuse me, ikaw ba si Sofia? May problema ba? Narinig kong napakasarap ng mga ulam na ginagawa mo. Napakasarap nga. Medyo lang. Sofia, ito ba ang matamis na sabaw na inihanda mo para sa kamahalan ngayon? Isang para sa kanya, isang para sa akin. Siya nga pala, nasaan si Walter? Abala si Eunuch Walter, kaya ipinadala niya ako para sunduin ka. Sofia, ayon sa kaugalian, dapat suriin muna ito ng alipin na ito. CJ, Sofia, tingnan mo kung ano ang kanilang ginagawa. gusto mong matutunan? Maaari kang maging aking apprentice. Sige, Tuturuan kita. ano ang ginagawa nila? Sofia, nasuri na ito. Walang problema. Pagkatapos ng hapunan, dessert na. Malapit nang maging afternoon tea, tapos hapunan. Tapos merienda sa gabi, tama ba? Tara na. Lady, tapos na. Ginagarantiya kong si Sofia ay magsusuka at magtatae sa lalong madaling panahon. Mawawala ng mukha sa harap ng kamahalan. Kainin mo, maganda ito para sa kagandahan. Kamusta? Ano ang lasa? Lanan. Kamahalan. Ian, ano ang nangyari? Tao, tawagin ng manggagamot ng imperyo. Tawagin ng manggagamot ng imperyo. Anong pinakain ninyo sa kamahalan? Wala akong pinakain sa kanya. Hulihin siya. Kamahalan. Bitawan niyo ako. May kinain ba siyang naglalaban? Na pagkain, kailangan nating pasukain siya. Kamahalan. Bitawan niyo ako. Kung palampasin niyo ang tamang oras para iligtas siya ngayon, talagang hindi na niyo siya muling makikita. Sumpa ko, talagang walang kinalaman sa akin iyon. Kung gusto ko siyang lasunin, bakit ko pahintayin ang araw na ito? Walter, Kamahalan. pakinggan niyo siya. Pakawalan niyo siya. Nasaan na iyon? Nahanap ko na. Kamahalan. Bilis, bilis, bilis. Kumusta na siya? Isa pang higop. Ito. Hulihin siya. Ano nang ginagawa ninyo? Hindi pa siya ligtas. Sinubukan ni Sofia na saktan ang kamahalan. Dalhin siya palayo. Ako. Kamahalan. Ay, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Mabuti na lang na naisuka niya. Anong ginagawa ninyo? Nakatayo lang dyan. Kalad ka rin. Siya para sa akin. Bitawan ninyo ako. Ian. Ian. Tinawag na ba ang manggagamot ng palasyo? Kamahalan. Tinawag na po siya. Ian, kumusta na siya? Kamahalan. Nakain po ang kamahalan ng mga pagkaing hindi magkasundo. Naisuka na po niya ang lahat, kaya ligtas na po siya. Ian, alagaan ninyo ng mabuti ang kamahalan. Tungkol naman sa paglason ni Sofia sa kamahalan, ako na ang bahala. Opo, kamahalan. Ano kaya ang lagay ngayon ng lintik na emperador na iyon? Itong sa same pace na ito. Mayroon bang talagang mga pagkaing hindi magkasundo? Kayong lahat, narito ba kayo para palayain ako? Palayain. Sofia, Sofia, pinaghirapan kong lipulin ang pamilya ni Sofia. At ngayon, ikaw mismo ang naghatid ng sarili mo sa akin. Iniisip mo pa ring makalabas. Lipulin ako. Bagong main quest ba ito? Wala ito sa libro. Kalokohan. Sa tingin ko, tuluyan ka nang nabaliw. Hindi ba't ang inang Reyna ay nakatuon lamang sa panghihimasok sa mga gawain ng korte? Kasama dyan ang lintik na emperador na iyon, si Consorte Vera, si Consorte Lily at si Lady Wendy.
Paano ito naging konektado? Sa paglipol sa akin, isang ifis. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Wala akong sinabi. Kung alam lang ng inang Reyna na siya'y ikukulong sa Grand Garden, namamatay ng mag-isa, at ang kanyang anak ay mamamatay sa edad na 30, walang tagapagmana, at ang dinastiya ay magkakaroon ng upgrade, magagalit na galit siya. Bruha. Bruha ka. Dalhin siya sa Tribunal of Austerity. Opo, kamahalan. Sige, ipasok mo na ako. Hindi naman ako mamamatay. Kung mamatay man ako, pwede akong mag-respawn. Sa susunod na magkita tayo, uunahan na kitang lasunin. My lady, pakiusap, kumalma po kayo. Anong ginagawa mo? Ikaw. Wala akong sinabi. Bakit parang magkakaatake sa puso ka na? Hoy, gusto mo bang maghanda ako ng gamot sa puso para sa'yo? Ikaw. Ayaw kong magkasala pa. Ikaw. Kung handa kang talikuran ang paghihiganti mo at mawala sa paningin ng emperador, maaari kong ipagkaloob ang buhay mo. Paghihiganti. Anong paghihiganti? Ang paghihiganti ba para sa paglipol sa pamilya ni Sofia at pagpapatapon sa akin sa Forsaken Court? Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Teka, nagbibiro lang ako. Madali lang ang pagpapadisappear sa akin. Hayaan mo lang akong umalis sa palasyo. Hayaan mo lang akong umalis sa palasyo. Hindi naman papatayin ng inang Reyna, ang ating lady, di ba? Oo, hindi naman papatayin ng inang Reyna ang ating lady, di ba? Sobrang nag-aalala ako para kay my lady. Oo, sobrang nag-aalala. Sabihin mo sa akin, kailan kaya palalayain si my lady? Kailan kaya siya palalayain? Eunuch Walter, pwedeng tumigil ka na sa paggaya sa akin. Tumigil ka na nga? Aking ginang, aking ginang. Aking ginang, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Pinahirapan ka ba ng inang Reyna? Tingnan ko nga. Saan ka nasaktan? Masakit ba? Aking ginang. Mia, nabighani ako. Ikaw ang pinakamaganda. Halika na. Sumama ka sa akin pauwi. Aking ginang. Hindi mo ba bibisitahin ang kanyang kamahalan? Hindi. Siya ang protagonista. Hindi siya mamamatay. Aking ginang. Tara na. Nakakainis. Paano kung talagang malason siya hanggang mamatay? Kailangan kong mag-respawn. O baka naman. Dapat kong puntahan siya. Ito ay tiyak na hindi pagmamalasakit ko sa kanya. Ayoko lang talagang mag-respawn. Paano kung isipin niyang gusto ko siya? Siguro mabilis ang silip lang. Isang tingin lang. Dito dapat ito, tama ba? Sino yan? Pare, seryoso ka? Kamahalan. Pumasok ang taong ito sa inyong silid tulugan sa gabi. Natatakot po ako. Maaari na kayong umalis. Opo, kamahalan. Opo. Anong nangyayari? Bobo ka ba? Hindi mo ba naiintindihan ng kasiyahan sa silid tulugan? Hindi ko alam. Kamahalan, Tignan mo ang sarili mo bilang isang babae. Paano mo nagawa ang ganitong kahindik-hindik na bagay? Umakyat ka pa sa bubong. At kamahalan. Isipin mo lang. Araw-araw, nagpapaputi at nag-aayos ng kilay ang mga babae. Hindi ba totoo na ang babae ay nagpapaganda para sa nagmamahal sa kanya? Kaya't itatanong ko ulit, napakaganda ng pangangatawan mo. Ebs. Walong pak na ebs. Kung walang mag-appreciate, sayang naman. Ano nang mali sa pagtingin ko? ikaw. Kalokohan. Tama na. Hindi na kita kakausapin. Lumapit ka at magsalita.
Ang gwapo ng mukha. Pinahirapan ka ba ng inang Reyna ngayong araw? Ngayong araw, ako mismo ay sumakit ang tiyan. Wala iyon sa'yo. Ang matamis na sabaw mo. Nagustuhan ko ng gusto. Kamakailan ako ay nakahanap ng ilang pambihirang sangkap. Bukas, sa ikalawang pagbabantay, maghihintay ako sa'yo sa kusina ng emperador. Esan, Binibini. Bakit ka pa rin gising? Sa kalagitnaan ng gabi, ano ang ginagawa mo? hindi ako makatulog. Masikip ang pakiramdam ko sa dibdib. Medyo nahihilo ako. HMP. Kukunin ko ang manggagamot ng palasyo. Huwag na. Sakit ng puso ito. Ako lang ang makakagamot nito. Ang matandang babaeng iyon, ang inang Reyna, ay pumayag na payagan kaming umalis sa palasyo. Dapat sana ay isang masayang okasyon ito, isang masayang pamilyar na bagay. Pero bakit kapag naiisip ko ang pag-alis sa lugar na ito, medyo hindi ako mapalagay? Ganito ba ang pakiramdam ng isang ordinaryong manggagawa na sanay na maabuso? Darating na ang aking pagkakataon, pero bigla na lang. Hindi pa ako sanay. Gising, gising. Ang mga taong ito ay mga gising mula sa libro. Bakit ako nakikiramay sa kanila? Anyway, hindi pa ako nakakapag-respawn. Kaya dapat ibig sabihin, makakaalis ako, tama ba? Not. Tama nga. Ako ay isang modernong tao. Bakit ako dapat manatili sa palasyo? Dapat lang akong umalis at tamasahin ang aking malayang buhay. Kahit ano ang kainin o inumin ng lintik na emperador na iyon, kasama ang buo niyang harem, wala iyon sa akin. Wala akong pakialam. Not. Tama nga. Tama ba, Mia? Mia. Talaga bang pumayag ang kamahalan na inang Reyna na payagan kaming umalis sa palasyo? Sigurado. Totoo talaga. Ang utos ng kamahalan ay parang ginto ang halaga. Tingnan mo ang hawak ng eunuch na iyon. Hindi ba yun ang listahan ng mga aalis na katulong sa palasyo? Nakita ko ang pangalan nating dalawa doon. Tara na. Kamahalan. 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 Bakit ka ganyang nagpapanik? Ang ginang. Tumakas si Sofia. Kamahalan. Aalis na po ako. Magbabakasyon sa labas ng palasyo. Paalam na. Kunin niyo siya at ibalik sa akin. Opo, kamahalan. Ginoo, pakitingnan po. Sofia at Mia, tama? Maagang aalis sa palasyo dahil sa sakit. Eksakto, eksakto. Nakikita ko kayong dalawa. Ginoo. Baka hindi ninyo alam ito, pero ang ate ko at ako, parang nahawaan na, ng salot. Sige, sige, bilis. Salamat po, Ginoo. Sofia, Sofia, sandali. Pigilan sila. Ayoko nga. Eunuch Walter, seryoso ka? Mura lang ba ako? Binibini, ito po ay kagustuhan ng kamahalan. Hilahin siya pabalik. Nasaan ang Mia ko? Saan mo siya dinala? Nagsisilbi si Mia sa palasyo. Tara na. Mia, ang hirap ng pinagdaanan mo sa pagsunod sa akin. Binibini. Kamahalan, narito na po si Binibining So. Maaari ka nang umalis. Opo, kamahalan. Walt, paano mo ako mapapanood na mag-isa rito? Walt, ang lupit mo. Ano nang ginagawa mo? Bakit mo ako gustong iwan? Hindi pwede, hindi pwede. Bakit parang galit na galit ang tono niya? Para akong napakasamang tao sa pakiramdam. Ang tinatanong ko, bakit mo gustong umalis sa palasyo? Kasi walang kwentang utak. Mag-isip ka, Sofia, mag-isip. Kamahalan. Alam po ba ninyo? Sa palasyo ko may kabuang 326 na ladrilyo.
Ngunit bawat isa sa kanila, napakaraming beses ko nang nahawakan. Sa 31 sa kanila, may maliliit ng bitak. Kung hindi dahil dyan, hindi ko malalaman kung paano dadaanin ang mga napakahahabang gabi. Hindi ko alam na ikaw ay... Kaya nga po, kamahalan. Kamahalan. May magandang mundo sa labas ng palasyo. Kamahalan, maaari po ba ninyong tiisin na ako'y nagpapakalunod sa awa sa sarili sa loob ng mga pader ng palasyo? At ang aking magandang buhay ay maputol lamang. Kamahalan, alam po ba ninyo? Ang pangarap ko sa buhay ay isang tunay na pag-ibig habang buhay. Napakalamig at napakahaba ng mga gabi sa palasyo. Kung hindi ako makakaalis sa palasyo, paano ko ito matitiis? Isang tunay na pag-ibig habang buhay. Mukhang ang magagaling na isip ay nagkakaisa. Pag-iisipan kong payagan kang umalis sa palasyo. Talaga po? Elan. CJ, ako ay maglalabas ng isang utos ng imperyo at igagawad sa iyo ang 1,000 ektarya ng matabang lupa upang pagkaalis mo sa palasyo ay makabubuhay ka ng sarili. Ang paglalaro sa damdamin ng batang emperador na ganito, hindi siguro magandang ideya, ano? Kung malaman niya na ako si Sofia, ang pinabayaan na konsorte ng hukuman ng mga pinabayaan, tiyak na pugutan niya ako ng ulo, ano? Ikaw si Sofia. Impossible. Hindi ko sinabi iyon ng malakas. Hoy! Ikaw si Sofia. Hindi ako. Teka, ako nga. Ay, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi ikaw si Suyuan, isang katulong sa palasyo, mula sa Forsaken Court. Ikaw si Sofia, ang aking konsorte. Sa buong panahong ito, niloloko mo lang ako. Ako? Ay, hindi ka maniniwala sa akin kahit sabihin ko pa. Kung hindi ka magsasalita, paano mo malalaman na hindi ako maniniwala sa'yo? Ako? Kailangan kong sabihin sa iyo, hindi talaga ako galing sa panahong ito. Mga diis lang kayong lahat sa isang libro. Iisipin mong baliw ako, hindi ba? Hindi galing sa panahong ito. Sofia, talagang hindi ko inakala. Nagagawa ka ng ganoong kalokohang kwento. Para lang iwanan ako. Hindi. Paano mo narinig iyon? Nasa isip ko lang iyon ng malinaw. Mula sa unang sandaling nakita kita, naririnig ko na ang mga iniisip mo. Minsan ay naniniwala ako na ang pagkikita natin ay swerte ko. Na ikaw ang itinadhana para sa akin. Ngunit, hindi ko talaga inakala na kahit naririnig ko ang mga iniisip mo, punong-puno ka pa rin ng kasinungalingan. At palagi mo akong ginagago. Sandali. Ano bang ginawa ko sa iyo? Paano kita ginago? Hindi ba ako naghain ng pagkain sa iyo? O hindi ba ako naghain ng inumin sa iyo? Ang inang reyna ang nag-utos sa akin na umalis sa palasyo. Kung napakagaling mo, siya ang kulitin mo. May nilabag ba akong batas ng langit? Sino ba ang na-offend ko? Kailangan kong itago ang pagkakakilanlan ko. Lumapit sa iyo. At mag-ingat na hindi magalit ang langit para hindi ako mag-respawn. Wala na akong pakialam. Kung napakatapang mo, patayin mo na lang ako. Ikaw. Tumayo ka, ngayon din. Hindi. Ikaw ay isang konsorte na personal kong hinirang. Gaano kabastos ang ugali mong ito? Eddie, huwag mo akong pugutan. Sa tingin mo ba ay isa akong taong mahilig magpugot ng ulo? Eddie, tumigil ka sa pagsisigaw sa akin. Kailan ba kita sinigawan? Eddie, hayaan mo akong umalis sa palasyo. Ang bagay na ito, hindi ko ito maaaring pahintulutan. Bakit? Bakit? Ikaw ay isang konsorte na personal kong hinirang. Ako ay nasa rurok ng aking lakas. Para sa isang konsorte na umalis sa palasyo, kahit balikan mo ang nakalipas na 30 taon, wala pang nauna sa ganyan. Konsorte. Anong klaseng konsorte ba ako? Hindi ba't kakapasok ko lang sa palasyo? At ipinadala sa hukuman ng mga pinabayaan at nanatili roon ng 5 taon? Kalokohan. Walter, Opo, kamahalan. Kamahalan. ibalik mo si Sofia sa palasyo. Bumalik si Sofia sa palasyo. Saan palasyo? Ang hukuman ng mga pinabayaan. Binibini. Binibini. Hindi pa kumakain ng kamahalan ngayong araw. Napakasama talaga ng pakiramdam ko ngayon. Hindi ba sa tingin mo kung madulas ang kamay ko, baka lasonan ko na lang siya?
Impossible. Lasonan ang lintik na emperador na iyon. Walang paglalason, walang paglalason, walang paglalason. Siya ang male lead. Bakit ko siya lalason? Tungkol naman sa pagluluto para sa kanya. Pwedeng humanap siya ng kahit sino ang gusto niya. Sawa na ako sa paglilingkod sa kanya. Ginang ko. Ginang ko. Ginang ko. Ginang ko, ayos lang po ba kayo? Hindi ako okay. Malaking bagay ito. Hindi naman siguro gugustuhin ni Kamahalan na pugutan tayo ng ulo, di ba? Ina, hindi na ako makakapaglingkod ng maayos sa inyo. Sino nagsabi sa inyong papatayin tayo? Tanong ko lang, naririnig mo ba ang panloob na monologo ko? Panloob na monologo. Ano yon? Yon ang iniisip ko sa isip ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko naman, sinabihan kita na mag-ingat ka sa pagsasalita nang minumura mo si Kamahalan. May mga bagay na hindi dapat sinasabi. Ngayon, ang lintik na emperador na iyon, nabulgar na ang sikreto ko. At narinig niya akong minumura siya, ang daming beses. Paano na ako mabubuhay ngayon? Teka, hindi lang naman siya minura ko. Ginang ko, ayos lang po ba kayo? Ginang ko, anong nangyari? Ginang ko. Huwag kayong gumalaw. Hayaan niyo muna akong magpanggap na patay. Kailangan kong pag-isipan ito. Kamahalan. Ayon po sa ginang, hindi po siya maganda ang pakiramdam ngayon. Ginang. Bakit ang tagal mo? Nasaan ang paminta? Ginang, ayon po kay opisyal ng paglulutong Jiao mula sa kusina ng imperyo, ang pamintang ito ay mas mahalaga pa sa ginto. Dapat po itong tipirin sa paggamit. O ano ba yan? Ang mga bagay ay ginawa para gamitin, di ba? Parang pagtitipid lang ng kuryente sa pagbabawal magbukas ng ilaw sa gabi. Ano ang pinagkaiba? Maiiyak na lang si Einstein sa pagdinig niyan. Ginang, nagsasalita na naman po kayo ng mga salitang hindi ko na naman maintindihan. May niluto akong masarap. Tikman mo. Mia, ikaw muna ang kumain. Kumusta? Ang sarap-sarap. Hay nako, ano na ang gagawin natin para kay Kamahalan? Kamahalan, gabi na po. Gusto kong maglakad-lakad. Halatang gustong-gusto niyang puntahan si Sofia. Mia, Binibini, sapat na po ba ang lalim nito? tulungan mo ako. Binibini, ano po ang laman ng garapon na ito? Bakit ang bango-bango? Parang, Malalaman mo pagdating ng panahon. Ito ang aking sariling lihim na recipe. CJ, Gusto ko lang tingnan. Kung kailangan ng pagkukumpuni ang mga gusali ng Forsaken Court. Binibini. sabihin mo lang na wala ako rito. sabi po ng Binibini, wala siya rito. Wala po rito ang Binibini. Binibini, nandito po ang Kamahalan. Mabilis po ninyong buksan ang pinto. Binibini, nasa labas pa rin po ang Kamahalan. Bilisan mo at umalis ka na. Kamahalan, ano po, baka po talagang nagpapahinga ang Binibini. Siguro po ay dapat na lang tayong. Kamahalan. Kamahalan. Sinabi ng ginang ko na may migraine siya, kaya hindi siya makakapunta. Maaari ka nang umalis.
Sinabi ng ginang ko na hindi maganda ang panahon ngayon. Kamahalan. Sinabi ng ginang ko na nanganganak ngayon ang kanyang mga maliit na kuneho. Kaya abala siya. Umalis ka na. Opo, kamahalan. Sinabi ng ginang ko na, Hindi na kailangang magsalita pa. Ako na ang hahanap sa kanya. Huwag kang sumunod sa akin. Ganito na pala siya kalalim na umibig sa akin. Nakatingin sa aking larawan at iniisip ako. Nandito na ako. Kahit siya, may mahinhin at dalagang bahagi pala. Siguro hindi na lang ako dapat pumasok. Normal lang naman na magustuhan ako. Maaari mo namang sabihin sa akin ng direkta. Maaari rin kitang bigyan ng pagkakataon na magustuhan mo ulit ako. Bakit mo kailangang ikulong ang sarili mo sa looban na ito, nagiging sentimental sa pagbabago ng panahon? At magwala sa harap ko. Para lang mapansin mo ako. Sa totoo lang, gusto rin kita. Pag-isipan mong mabuti. Kapag nakapagdesisyon ka na, hanapin mo ako. Isumpa ang emperador na iyon. Gago ka. Ang ganda. Kamahalan. Patawarin ninyo po kami, kamahalan. Tumayo kayo. Ang mga palamuti sa noo na may bulaklak sa inyong mga ulo. Kamahalan. Isang binibini sa may pavilion doon, ang tumulong sa amin na iguhit ang mga ito. Lahat, isa-isa. Ang mga simple ay ilang sentimo bawat isa. Ang mga komplikado ay 5 sentimo bawat isa. Tungkol sa mga disenyo, nasa katalogo ng estilo ang lahat. Pumili kayo para sa inyong sarili. Gusto mo ba ito? Sofia. Sa aking palasyo, kailan nagsimula ang ganitong negosyo? Nandyan na ang patrol ng lungsod. Bilis, bilis, bilis. Tigilan. Lahat maghiwa-hiwalay na. Bakit hindi ka pumunta sa akin? Walang interes. Malinaw na naghahanda siya, na muling makamit ang katayuan ng konsorte. Gusto niyang mapanalunan ang loob ng mga tao, pero nahihiya siyang aminin. Nagpapakipot ka lang. Bakit ka mahiya? Alam ko ang nararamdaman mo para sa akin. Maaari kitang bigyan ng paraan. Bukas, babalik ka sa kusina ng imperyo para maghanda ng aking pagkain. Alam mo ang gusto kong lasa. Nasaan siya? kamahalan. Aking ginang, bakit tayo tumatakbo? Bakit tayo tumatakbo? Pasensya na, haha. Noong nagtitinda pa ako. Takot na takot ako sa patron ng lungsod. Nagtataka ako kung ano ang sinasabi ng lintik na emperador na iyon. Hindi bale. Kalimutan na. Mia, ano ang gusto mong kainin ngayong gabi? Gusto kong kumain ng, yung nabanggit mo noong nakaraan, beggar's chicken. Sige, gagawin ko. Kamahalan. Dapat ba nating bisitahin ng ginang? Ako ang pinuno ng bansang ito. Paano ako makakapunta ng paulit-ulit para lang makakita ng isang babae? Kamahalan, hindi ba't kayo ang naghahanap ng magandang lugar para pagmasdan ang mga plum blossom? Ilang araw pa lang ang nakalipas. Narinig ng inyong lingkod na, sa Forsaken Court, parang may 100 taong gulang na. Hindi, 1,000 taong gulang na puno ng plum blossom. Kung gayon, kailangan kong puntahan yon. Tara na. Ginang, pwede na ba nating kainin ang manok kapag naluto na? Masyado mong maliit ang tingin. Sa iyong ginang, di ba? Hintayin mo lang. Kumuha ka pa ng uling. Mas marami, mas mabuti. Sige.
Ito na siguro ang kapangyarihan ng pag-ibig. Nakumpleto na ang misyon. Bumalik ka na, ilagay mo lang dyan ang uling. Ang bango. Para sa'yo ang unang kagat, Mia. Ellen, ang sarap. Ginang ko. Kamahalan. Walter, uwi na tayo sa palasyo. Ginang ko. Ang laki naman ng manok na ito, hindi natin ito mauubos. Tama ka. Ano kaya kung ganito, ang manok na ito, kayo na lang ang magsalo-salo. Kung gayon, sa palagay ko'y magiging bastos kung tatanggihan pa. Mia, kunin mo ang alak na inimbak ko sa ilalim ng puno. Sige. Ang bango. Ito ay plum blossoms. Tama ka, plum blossoms nga ito. Ang alak na ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagbabad ng sariwang bulaklak sa alkohol. Tapos dinagdagan ng rock sugar at pulot. Ang sarap talaga, napakasarap. Diyos ko, tagay. Walter, punuin mo ang aking baso. Kamahalan, ang morning court bukas. Iinom lang ako ng ilang baso, ayos lang. Prutas na alak ito, hindi ka lalasingin. Sige na, kayo naman ay umupo at uminom kasama namin. Salamat, kamahalan. Heto, ako ang mag-aalay ng tagay. Tagay. Mia, gabi na. Dapat na tayong umuwi. Walter, babalik na rin tayo sa palasyo. Aalis na ang kamahalan. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso mo. Ikaw, Mia, ngayong gabi, pwede ba na dito ka na lang matulog sa tabi ko? Sophia, Mia, ang bango-bango mo. gising ka na pala. Panaginip lang ito, panaginip lang. Gusto kong matulog ulit. Bakit ka nasa kama ko? Ikaw na ang bahala. Hindi ka ba? Ang bilis ng tibok ng puso mo. Kahit ano pa, siguradong hindi ako yon. Mia, ngayong gabi, pwedeng dito ka na lang matulog? Bastos. Ako ay isang Ginoo. Wala akong ginawa sa'yo. Bastos, bastos, bastos. Talaga? Hindi ako naniniwala. Ilan ba ang mga konsorte mo?
Sino ang niloloko mo? Malinis ang konsensya ko. Mula nang ako'y umakyat sa trono, buong-buo ang atensyon ko sa mga gawain ng estado at hindi pa ako nakakabisita sa harem. Sino ang maniniwala dyan? Wala akong sinasabing kasinungalingan. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng tingnan mo ang opisyal na talaan ng korte. Nakikinig ka na naman sa iniisip ko. Hindi ko rin ito makontrol. Wala akong pakialam, kinain mo ang aking beggar's chicken. At ininom ang aking alak ng plum blossom. At inabuso mo ako. May utang ka sa akin. Ako ay may gusto sanang ibigay sa'yo. Ano iyon? Isang bundok ba ng ginto? O isang tambak ng pilak? Ang aking Phoenix Seal. Ano? Aking ginang, paano mo naitanggi ang kanyang kamahalin? Siya ang kanyang kamahalin. Nais kanyang maging reyna. Ako. Hindi ako tumanggi. Hindi ba't sinabi ko na kailangan kong pag-isipan ito? Ano? Ang babaeng Sofia na iyon ang gusto mong gawing reyna. Hindi ako sang-ayon. Ang pamilya ni Sofia ay home-ina na, walang impluensya. Paano makakatayo ang isang reynang ganyan? Sa kanyang sarili. Ako na ang emperador. Bakit ko pa kailangan ng impluensya? Tungkol naman sa dahilan kung bakit humina ang pamilya ni Sofia. Mas alam mo yata kaysa sa akin, ina. Hindi ako kailanman sasang-ayon. Pinal na ang desisyon ko. Sang-ayon. Huwag sang-ayunan. Sang-ayon. Huwag sang-ayunan. Sa ano ba gusto mong sumang-ayon ako? Bakit ang tahimik mong maglakad? Ikaw lang, masyado kang nalulong sa pag-isip. Ano ang iniisip mo? Wala. Parang ang bilis lang kasi ng mga pangyayari. Sa ilang araw na lang, ikakasal na tayo. Parang hindi ka panipaniwala. Mahal na mahal kita. Alam ko na matagal ka ng lubos na umiibig sa akin. Hindi naman ganoon kalala, di ba? Huwag kang matakot. Kasama kita sa landas na tatahakin natin. Pangako mo muna sa akin ang isang bagay. Enan, Paano kung buwagin mo muna ang harem? Tingnan mo, ayaw kong magpakomplikado. Pero kailangan kong sabihin. Maganda naman ang takbo ng buhay ko ng mag-isa. Ikaw ang nagpupumilit na maging emperatrice kita. Pero kung kasama mo ang konsorte ngayon, at iba naman bukas, ano naman ang gagawin ko? Kung ayaw mo, ang bagay na ito, CJ. Ako na ang aayos. ano ba ang nangyayari? Galing nga ba talaga siya sa sinaunang panahon? Bruha ka. Dahil sa iyo, inutusan kami ni Kamahalan na umalis sa palasyo. Ganon na lang, tinanggal na kami. Paano na lang kami titingnan ng mundo? Eksakto. Tingnan mo ang mapanuksong panlilinlang niya. Ngayon, gasgasan natin ang mukha niya, at tingnan natin kung gusto pa siya ni Kamahalan. Bawat isa sa kanila, akala mo kung sino ang protagonista. Itong isa, nabitay ang namatay. Yung isa naman, nasunog. Naalala ko, may isa pa. Paano ulit siya namatay? Isang tasa ng laso na alak. Ito. Mabuti pang umalis na lang ako ng maaga sa palasyo at mag-enjoy sa malayang buhay. Ay nako. Buisit, paano ko nakalimutan ulit? Naririnig pala ang iniisip ko. Punitin ninyo ang bibig niya. Oo. Tigilan niyo. Kamahalan, ang emperador. Ang pagbuwag mo sa harem ay talagang hindi nararapat. Bilang may tungkulin sa pagpapatuloy ng lahi, dapat unahin ang pagkakaroon ng tagapagmana. Ang pagbuwag sa harem ay kasalanan ko lamang. Ipapaalam ko ito sa buong mundo upang maibalik ang kanilang dangal at reputasyon. Ikaw. Ang bait-bait mo naman. Aking ginang. Mia, nakakatakot ka.
Aking ginang, bukas na ang kasal ninyo. Hindi po ba kayo makatulog? Hindi naman ako nahihirapang makatulog. Sobrang dami lang kinain ko kanina. Medyo hindi lang maganda ang pagtunaw ng kinain. Ah. Akala ko po kasi, aking ginang, kinakabahan. Ano nang dapat kong ikabahala? Isinasagawa ko lang ang ipinagagawa sa akin. Sige na, umalis ka na. Matutulog na ako. Tama. Tinatapos ko lang ang pangunahing quest. Yun lang. Pagbati sa kamahalan, ang Imperatress. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Papatayin ko kayong lahat. Papatayin ko kayong lahat. Sino ka? Ako si Sofia. Salamat sa pagtulong sa akin. Tulungan mo naman ako ulit. Tulungan mo naman ako. Nalinisin ang pangalan ng pamilya ni Sofia. Naku po. Naku po. Naku po. Nagkakamali ba ako ng tingin? Nagkakamali ba ako ng tingin? Binibini, oras na para maligo. Mia. Ako. Sofia. Kung nandyan ka, magsalita ka naman. Alam kong panaginip lang pala. Ano ang nangyari sa pamilya ni Sofia? Isa lang akong chef. Paano ko kaya imbestigahan iyon? Sofia, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Siguradong magagawa ko ito. Mia, bilis. Sabihin mo na sa akin, ano ba talaga ang nangyari sa pamilya ni Sofia? Ha? Galit na galit ako. Galit na galit ako. Alin? Ganon-ganon na lang, ang pamilya ni Sofia ay walang sala, na ikinulong. At lahat sila ay ipinatapon sa isang tigang at malamig na lupain. Ang lintik na emperador na iyon ay napakasama. Alin? Huwag mo akong pigilan. Haharapin ko ang lintik na emperador na iyon. Alin? Hindi utos ni kamahalan iyon. Mabigat ang karamdaman ni kamahalan at walang malay. Noong panahong iyon, lahat ng gawain ng estado ay pinamahalaan ng inang reyna. Aha! Alam kong ang matandang babaeng iyon ay may masamang balak para mapatalsik ako. Ibabawi ko ang dangal ng aking pamilya. Naisip ko na. Lalason ko sila. Aling, huwag po. Ang pagpapahamak sa inang reyna ay isang krimeng kapital. Sino ang nagsabing papatayin ko sila? Tumayo ka. Kamahalan, nagluto ako ng sabaw. Tikman ninyo. Kamahalan, masarap ba? Lanan. Magsalita ka. Ano naman ang gusto mo ngayon? Kamahalan, sana ay makahiram ako ng isang bagay mula sa inyo. Gusto kong hiramin ang token ng pagkakakilanlan ninyo. Kamahalan. Salamat, boss. Ikaw ang pinakamahusay, boss. Mamayang gabi, iimbita ko ang inang reyna sa hotpot. Gusto niyo bang sumama? Lanan. Kamahalan. Ayos lang. Hayaan mo siya. HMP.
Ayoko pumunta. Ako na po ang haharap para magkaila sa ngalan ninyo, kamahalan, ang Imperatress. Huwag na. Dahil wala naman akong ibang gagawin. Pupuntahan ko na lang. Opo. Pagbati kamahalan. Kamahalan. HMP. Mamaya, kapag kalahati na ang kinain natin, una ka nang lumabas, at hintayin mo ako sa labas. CJ, Kamahalan. Sana'y masiyahan kayo sa pagkain. Akala ko kung ano na naman ang espesyal. Hotpot lang naman pala ito. Siyempre namang espesyal ito. Espesyal kong inihanda ito para sa inyo. Ito ay wild mushroom hot pot. Ano ang sinabi mo? Kamahalan. Ang ibig kong sabihin, ang mushroom hot pot na ito ay sariwa at masarap. Kapag kinain ito, pampaganda pa ito. Kamahalan, subukan nyo na, mabilis. Bilis, 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 lumabas ka na at hintayin mo ako. Maghanda ka na para sa palabas. CJ, Kamahalan, kumusta na ang pakiramdam ninyo ngayon? Bakit 5 ulo ang nakikita ko sa'yo? Ha? Bakit lumilipad ang mga chopsticks na ito? Gumana. Ikaw, sa likod mo. Sa likod mo. Ginang, wala namang nasa likod ko. Mga gwardya. Mga gwardya. Ginang, labis mo akong inapi. Huwag kang lumapit sa akin. Huwag kang lalapit pa. Naapi ako. Ako, isang miyembro ng pamilya ni Sofia, ay namuhay ng matapat. Ngunit ako'y pinagbintangan ng mga masasamang tao. Gagantihan ko kayo. Gagantihan ko kayo. Ang lamig. Ang lamig dito sa ilalim. Ginang, narito ako para sa inyo. Kasalanan ko ang lahat. Maraming beses kitang sinikap na kunin. Ngunit lagi kang tumanggi. Nagkataon lang na mabigat ang karamdaman ng emperador noon. Nawala ako sa aking sarili. At ipinagbintangan kita sa negosyo ng pagbili ng opisyal na posisyon. Pakiusap, kasalanan ko ang lahat. Pakiusap, huwag ninyo akong patayin. Huwag ninyo akong patayin. Narinig ba iyon ng lahat, ang eskriba ng korte? Naitala mo ba ang lahat? Opo, naitala na ang lahat. Lahat, maaari na kayong umalis. Tapos na ang lahat. Iyan. Salamat. Salamat sa pagtupad sa aking hiling. Iuwi na kita. Nandito na ako. Sofia, gising ka na. Dr. Reyes, Dr. Reyes. Nandito na ako. Lahat na nangyari nang mapunta ako sa loob ng nobela. Parang panaginip lang. Minsan naiisip ko, tunay ba talaga sila ang hukuman ng mga pinabayaan? Si Mia, si Eunach Walter, ang matandang bruha, ang konsorteng may masamang balak, at si Ian.
Siya ay... Kamusta? Ako si... Ian.